OBP proposed 733 million pesos as to 2026 budget. Nagsisweldo siya. Dapat minus na ng sweldo niya kasi hindi man siya magtrabaho. Sige man lang ang pasyal-pasyal. Presidential Communications Office. Alangan man, hindi sagutin. At saka doon sa press briefing ni Jose Castro, itinatanong sa kanya palagi ng mga reporters kung ano yung dinadaldal ninyo na paninira. Hindi namin magagawa lahat ng mga trabaho at kailangan namin gawin para sa serbisyo sa ating mga kababayan kung wala yung mga partners namin. Kasama yung mga supporters ninyo na sige ang rally para maibalik sa Pilipinas yung tatay ninyo. Hindi man yan maibabalik sa pamamagitan ng rally. Sorry. VP, in relation to this, ma'am, no, despite the significant nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. Nagpapresko na naman po si Sara Duterte. Busy lang po sa pagpapreskon. Tapos, sabay banat sa ating administrasyon. Ano ba pa? Pakabanat mga kababayan sa ating administrasyon, sabay hingi ng budget. OBP proposed 733 million pesos as to 2026 budget. Almost same ng 2025. Sabi nga natin, hindi man nagtatrabaho si Sara, nagsisweldo siya. Dapat minus na ng sweldo niya kasi hindi man siya magtrabaho. Sige man lang ang pasyal-pasyal. Pasyal papuntang Dahig, pasyal papuntang Kuala Lumpur para i-celebrate yung Independence Day. Sabay banat sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, sa ating Kongreso. Dahil siya na-impeach. Luging-lugi po yung ating mga mamamayan. Tapos, sabay propaganda. Sabi na rito, Duterte says systematic attacks failed to weaken, frustrate OBP. Lahat binabaliktad. Systematic daw yung atake sa kanya. Paano naging systematic yung atake sa kanya? Baka kayo systematic ang atake sa gobyerno. Kumbaga, umaatake si Jose Castro. Depensa man lang sa paninira. Kung hindi sana kayo umaatake ng umaatake, almost araw-araw, pati yung inyong mga kakampi, hindi man po, nakafocus sana sa mga announcement ng mga napakagandang accomplishments ng ating gobyerno. Yung Presidential Communications Office, alangan man, hindi sagutin. At saka doon sa press briefing ni Jose Castro, itinatanong sa kanya palagi ng mga reporters kung ano yung dinadaldal ninyo na paninira. Pagkatapos, binabaliktad ninyong systematic yung atake sa inyo. Walang ganon. Ang systematic yung galing sa inyo. Walang tigil. Ever since. Ganon na talaga. You see? Binabaliktad ni Sara. Ito yung kanyang press con. Pakinggan natin. At basagin natin yung mga pinagsasabi niya. Bigay kami ng report kung ano yung mga accomplishments ng Office of the Vice President para sa isang taon. At dito pinapasalamatan namin ang mga partners namin na galing sa government and sa private sector. Kasama na ang mga CSOs at non-government organizations. Iman po maramdaman. Kahit dito sa amin nga, may satellite office kayo. Nung tumama yung Katrina, yung pagbaha, 4 na sakong bigas na nilugaw, yung itinulong. Tapos 10 kahon ng tubig. Last year, mga kababayan, malaki pa yung budget niya noon. Lalo na ngayon. Diba? Hindi man maramdaman ng ating mga kababayan. Dapat zero budget na yung Office of the Vice President. At talaga dapat matuloy yung impeachment trial para malaman kung saan napupunta ang pondo na binibigay sa inyo. Diba? O naunang pondo na binigay sa inyo. Lalo nung panahon ng pagiging sekretary ninyo ng DepEd. Lahat man lang kwento, lahat satsat. Hindi namin magagawa lahat ng mga trabaho at kailangan namin gawin para sa serbisyo sa ating mga kababayan kung wala yung mga partners namin. Kahit ba nandyan, hindi man kayo nagtatrabaho, hindi man namin makita. Ang nakita namin, yung pagpunta mo sa ibang bansa, sunod-sunod. Kasama yung mga supporters ninyo na sige ang rally para maibalik sa Pilipinas yung tatay ninyo. Hindi man yan maibabalik sa pamamagitan ng rally. Maibabalik siya kung halimbawa ma-acquit siya after trial. Ganon yun eh. Gusto ninyong brasuhin pati yung ICC.
O ngayon, dito naman sa Pilipinas yung impeachment, gumagamit na pati ng AI-generated na video para bilogin yung isipan ng mga mamamayan na yung mga kabataan ayaw sa impeachment trial na booking. Generated pala, AI-generated fake. Dumipin siya ngayon. Si Bato de la Rosa, pati siya mismo, na-mention niya dito, mga kababayan sa press con niya. Ginastify pa, mga kababayan. Sorry. VP, in relation to this, ma'am, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga Pilipino? Malamang yung nagtanong po, palibasa sa Davao ito, ginawa, kakamping media. Sabagay, kung hindi ka kakampi dyan, hindi ka imbitahin, marami lang gustong tumulong sa OVP. Arrange interview. Nagpapasalamat kami sa kanila, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung Hindi man po kailangan. Yang serbisyong yan, duplication po ng serbisyo ng DSWD at mga LGUs. At saka, kailangang tanggalin kasi hindi nga po na-justify yung paggamit ng confidential funds ng mga beneficiaries, mga chichiriya. Sayang ng pera ng bayan. Hindi man na ipaliwanag ng maayos sa Kongreso. Kaya nga siya na-impeach dahil sa hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Nilagay itong si Sara Duterte po. Yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Kaya matitigil yung medical and burial assistance, pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially katunaan sa mga GIDA area, ma'am? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung feeding program natin, ang Pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Last year nga na may budget pa, yung dito sa Katrina, sa Bicol, 4 na sakong bigas lang at 10 kahon ng mineral water yung naitulong. May budget yon. Kahit may bilyon nga na budget, wala mang naramdaman yung ating mga mamamayang Filipino, kaya inalis na lang. Kaysa naman maubos sa chichiriya po. Di ba po? O tapos tinatanong, galit siya. Yan ang mahirap, mga kababayan dito kay Sara Duterte. Nung iba pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo, ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 Sa pa yan na 1 million trees na yan, pati yung trabaho ng DNR kinuha ninyo. Hindi man yan trabaho dapat ng Office of the Vice President. Ang Office of the Vice President, kasi ang Vice Presidente, reserve tire. Hindi man dapat nag-engage sa mga ganyan. Usually, ang mga Vice Presidente noon, mga inauguration, kung naimbitahan, pumupunta. Kasi nga, ang major na trabaho niya, buti kung alimbawa may tulad ng binigyan siya ng trabaho as DepEd Secretary. Kaya lang, nagbigyan ng trabaho bilang DepEd Secretary, ganun pa rin. Hindi man nagtrabaho ng maayos. Ang ginawa niya, tinanggal yung mga visual aids sa mga eskwelahan. Ngayon pala, ang latest na balita, ibabalik na yung mga visual aids kasi napiktuhan po yung pagtuturo ng ating mga guro. Imbis maging effective, naging mahirap yung pagtuturo kasi
Kaya nga visual aid, kailangan yon mga kababayan ng mga bata para madaling matuto sa pamamagitan ng mga visual aid. You see? So, imbis makatulong para maayos yung quality ng edukasyon, lalong nasira. 1 milyon. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So, expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating. Saan yan itinanim? Baka yung mga kahoy na tinanim, mga non-existent din, parang yung mga chichirya. Hindi makita yung birth certificate. Ito, hindi makita kung saan mga kababayan itinanim yung 1 million trees. Nasa kwento lang. Kailangang ma-audit ito, ma-check. Saan ba to itinanim? At ilan yung inubos na pundo? Baka yung pundo napunta sa mabuting kalagayan. Di ba po, mga kababayan? Lahat kwento po. Mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. Next, Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS. Saan nga? Saan nagtanim? Good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President. Dahil nga, hindi naman kami kaalyado. Hindi yon sa hindi kaalyado. Hindi nakikita ng Congress na ginagamit sa tama yung pondo. Yan ang pinakang rason yan. Lahat Syria yung pinagamitan ng confidential funds. So hindi pa pwede na walang accountability. Hindi po pwede na walang transparency sa paggamit ng pondo. Sige lang pala ang bigay ng budget. Tapos, hindi alam kung saan ginamit. Yan ang malinaw dyan, mga kababayan. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya, nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Hindi man kayo pinapahiya. Napahiya kayo kasi hindi ma-justify kung saan ginastos yung pondo. Siyempre, kaya yun. You can just imagine, pondo ng gobyerno. Butit may kahihiyan pa pala kayo. Di ba? Pondo ng gobyerno, hindi mo ma-justify kung saan ginamit. Tama po, mga kababayan. Walang kakwenta-kwenta itong mga pinagsasabi ni Sara Duterte, pero pakinggan natin. Last follow-up on this topic lang. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year? Ang Office of the Vice President? Oo. Ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung schedule. Wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So mahirap sumagot kapag hindi natin nakikita kung may conflict yung schedule, but definitely haharap yung Office of the Vice President sa pagsumite ng budget namin at yun. Next. 25. Meaning po ba na retained lahat yung mga programs and project na ipapatupad next year, at paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025, ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa Pansarap,
ay nabigyan na sila ng abiso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at wala na rin yung budget ang pansarap. Yung pansarap kasi hindi man pansarap sa publiko, pansarili. Pansarap ng sarili ang nangyayari, mga kababayan. Doon pa lang sa paggamit ng confidential funds. Imagine, 125 million ginastos in 11 days. Pagkatapos, sa rental, mga kababayan, ng safe house, may isang safe house po, nirinta ng 250,000 per day. Ang pinakamababa, mga kababayan, na renta, 48,000 per day. Ganun katindi. Mas mahal pa sa pinakang mahal na resort hotel sa Pilipinas, mga kababayan. Ganun katindi. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.